Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Maaari na po natin patayin ang mga ningas ng ating kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagkitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon.
At ang mga handog na dadalin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kaniya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon.
sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Sa Ingles, tinatawag po natin siyang the presentation of Jesus at the temple. At sabi po sa pasimula ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang pagdiriwang ng pagdadala sa Panginoon sa templo ay 40 araw makalipas na siya ay ipinanganak. 40 araw mula nung ipagdiwang po natin ang Kapaskuhan o ang kapanganakan ng manunubos. Pero mga kapatid, ano po bang mga bagay ang pwede nating mapagnilayan sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo? Tandaan natin mga kapatid, na nung panahon ni Jesus, ang templo ang isang pinakamahalagang lugar sa kanilang bayan. Sa bayan ng Jerusalem, ang templo ang pinakamahalagang lugar. Dahil ang paniniwala nila mga kapatid, na sa templo nakatatagpo ng tao ang Diyos. Ito ang lugar na kung saan nagiging tagpuan ito ng tao at ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung tinuturing nating simbahan. Dahil sa loob ng simbahan, tunay nating nakatatagpo ang Diyos. Tunay nating nakatatagpo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nung mga panahong iyon, mga kapatid, dinala ni Maria at ni Jose si Jesus. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, dahil ito'y kasama sa kanilang nakaugalian, kasama sa kanilang tradisyon, kasama sa kanilang kultura, kasama sa kanilang mga nakasanayan, na ang panganay na lalaki ay dapat ialay sa Diyos. Ang panganay na lalaki ay dapat dalhin sa templo. Pero hindi lang pala yun ang nakita doon sa ating ebanghelyo. Dahil hindi lamang pala pagsunod sa batas ang ginawa ni Maria at Jose. Dahil nung dinala ni Maria at Jose si Jesus sa templo, nakanay sa katuparan ang propesiya na darating ang anak ng Diyos sa templo. Mga kapatid, magandang mapagnilayan po natin na sa bawat pagpunta po natin sa loob ng templo, ang nakatatagpo natin ay walang iba kundi ang Diyos. Mahalaga ang lugar ng templo, mahalaga ang lugar ng simbahan, dahil alam natin na ito ay tahanan ng Diyos. At kung alam natin na ito ay tahanan ng Diyos,
dapat namumutawi sa ating buhay pananampalataya ang paggalang, pagrespeto sa tahanan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay hindi lamang simpleng lugar. Ang tahanan ng Diyos ay hindi lamang isang gusali, kundi ang tahanan ng Diyos ay isang lugar ng tagpuan ng tao at ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ba ay pumapasok sa simbahan, tunay nga ba talaga nating nakatatagpo ang Diyos? Kapag tayo po ba ay pumapasok sa loob ng simbahan, ang nakatatagpo ba talaga natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno? Pero mga kapatid, tandaan natin na hindi lang tayo ang nakikitagpo sa Diyos. Bagkus maraming pagkakataon na ang Diyos ang nakikitagpo sa tao. Sa atin pong ebanghelyo, meron pong karakter na nabanggit. Ang binasa ko po kasing ebanghelyo natin para sa araw na ito ay yung maiksi. Pero kung tutuusin, may dalawang karakter po na nabanggit. Dalawang propeta. Si Simeon at si Ana. At nung nakatagpo nila ang Panginoon sa templo, anong sinabi ni Propeta Simeon? Sabi niya sa Panginoon, handa nang kunin ang kanyang buhay ng Diyos. Dahil sa loob ng hinabahabang oras at taon ng kanyang paghihintay, nakatagpo niya si Jesus. At si Propeta Ana ganun din. Sa loob ng napakahabang taon, nung nakatagpo niya ang Panginoon, ito'y nagbigay ng tunay na kagalakan sa kanyang puso. Parang sinasabi nila, nung nakatagpo ko ang Panginoon at ako ay tinagpo ni Jesus, na kumpleto at nabuo ang aking buhay. Siguro magandang pagnilayan din ito mga kapatid. Sa mga oras ba po ba na nakatatagpo natin ng Diyos at tayo ay tinatagpo ng Diyos, nabubuo po ba ang ating mga buhay? Sa mga oras na tayo ay tinatagpo ng Diyos, masasabi po ba natin na yung ating tagpuan na ito ay sapat na nakukumpleto sa ating buhay? Nandito po ang mga estudyante ng Nazarene Catholic School. At ako po ay kanilang assistant director. At meron pa po akong mga ibang eskwelahan na hinahawakan. Kapag ho ako ay nagmimisa sa kanila, lalong-lalo na po kapag araw ng Lunes, ang madalas ko pong tinatanong sa mga estudyante namin, sino po sa inyo ang nagsimba ng araw ng Linggo? Kapag meron pong mga estudyante na 40, 50 na estudyante, at minsan po nakakalungkot po sa party ko bilang pari, kapag ang magtataas lamang ng kamay, 5 hanggang 10. 5 lamang hanggang 10 ang nagsimba sa 40 na estudyante. Pero kung titingnan po natin, yung natitirang hindi nakapagsimba, parang okay lang. Yung parang wala lang. Kasi para sa mga estudyanteng ito, hindi mahalaga ang Diyos. Hindi mahalaga si Jesus. Kaya nga magandang pagnilayan mga kapatid, sa mga oras na tinatagpo tayo ng Diyos, sa mga oras na katatagpo natin ng Diyos, ito din ay pagpapaalala na ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. At kung siya ang lahat-lahat sa buhay natin, ibig sabihin, ang Diyos ang bumubuo sa buhay natin. Kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, sa mga oras na nakatatagpo natin ng Diyos,
hayaan din dapat natin na ang buhay natin ay maging instrumento ng Diyos upang ang ibang tao makatagpo ang Diyos sa pamamagitan din ng buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, no? Yan po ang hamon para sa atin. Hindi lang basta tagpuin ng Diyos, kundi mapagtanto natin at mapagnilayan na ang bumubuo ng buhay, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Uulitin ko po mga kapatid, nawa mapagtanto natin na kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Candelaria. Kaya nga ho, kanina ho, binasbasan po natin ang mga kandila. Marami po sa atin na nagpabasbas ng kandila. Pero ang tanong, saan ho ba natin gagamitin ang mga kandila na ito? Saan nyo po ba dadali ng mga kandilang pinabasbasan ninyo? Sisindihan nyo ho yan kailan? Kapag brown out. Diba? Ang iba pa nga, ayaw sindihan yan eh. Kasi daw masasayang yung kandila. Minsan pa nga, gagamitin ng kandila ng yan para sindihan ng kalan. Tama po ba? Aminin po ninyo. Minsan, itatabi na lamang ang mga kandila na ito. Saan-saan na lamang ilalagay. Pero saan natin ginagamit ang kandila na ito? Pagpapaalala sa atin na sa mga oras nating sinisindihan ng kandila at ito'y nagbibigay liwanag sa ating pamilya at tahanan, merong Jesus, merong mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay liwanag sa ating tahanan. Sa mga pagkakataon na kayo ay nagtitipon-tipon bilang isang pamilya at nagdarasal, sindihan ng kandilang ito, paalala sa atin na merong gumagabay na liwanag na nagmumula sa Diyos. Merong liwanag na nagbibigay pag-asa sa kabila ng kadiliman ng mundo. Nagbibigay pag-asa sa mga pagsubok ng buhay. Merong Diyos na tunay na nagliliwanag. Huwag nyo lang gamitin ang kandilang iyan sa mga pagkakataong brown out, sa mga pagkakataong walang kuryente. Kundi sindihan po ninyo yan sa mga pagkakataong humaharap kayo sa pagsubok, humaharap kayo sa hirap ng buhay, dahil pinapaalala nito na sa kabila ng kadiliman ng buhay, ang mahal na pong Jesus Nazareno ang nagsisilbing liwanag. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa pagpunta po natin dito sa loob ng simbahan ng Quiapo, nakatagpo natin ang Diyos. Nakatagpo natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi lang basta natin siya nakatagpo, dahil tinagpo din tayo ni Jesus. At sa pagtagpo sa atin ni Jesus, pinaalala niya na siya ang liwanag na nagbibigay pag-asa. Siya ang liwanag na tunay na gagabay sa ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, patuloy po tayong makitagpo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy natin siyang tagpuin sa ating buhay at mapagtatanto natin siya ang nagsisilbing liwanag sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon Magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Ang atin pong panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matapad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siyang nagbibigay karangalan
sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikitagpo sa aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.